tumatakbo? At bakit sa likod ng bahay ka dumaan? Ma, hindi mo ba naririnig yung sumisigaw sa labas? Hinahanap niya si Papa. Hindi ako makadaan sa gate dahil nandun siya, kaya sa likod ako ng bahay dumaan. Ano? Sigurado ka ba na ang papa mo ang hinahanap niya? Oo, dito ho siya nakatingin sa bahay natin. Tapos sinisigaw niya pa ang pangalan ni Papa. Mukhang galit na galit nga po eh. Teka nga, lalabasin ko muna ng makaharap ko. Huwag ka nang sumama ha, dito ka lang. Okay po. Ako na lang ang lalabas. Usapang matanda to. Okay po. Kaya ang babaeng yun. Bakit niya hinahanap si Dexter? Baka mamaya niyan babae siya ng asawa ko at nabuntis siya. Naku, wag naman po. Dexter! Ha? Sabi nang lumabas ka dyan eh! Wag mo akong pagtataguan! Harapin mo ako! Ano ho yun? Dito ba nakatira si Dexter? Dito nga ho. Asawa niya po ako. May problema ho ba? Nasaan ang asawa mo? Ilabas mo siya ngayon din. Ilang buwan niya na akong pinagtataguan, ha? Yung inutang niyang pera sa akin bago pa matapos ang taon, hindi niya pa bayad-bayaran. Utang? Ibig sabihin, hindi siya babae ng asawa ko. Ay, aba misis, may balak bang magbayad yung asawa mo, ha? Dahil kung wala, mapipilitan akong idemanda siya. Teka lang ho, ma'am. Teka lang ho naman. Hindi ko ho kasi alam ang utang na yan ni Dexter sa inyo. Magkano ho ba ang inutang niya sa inyo? Ay, 100,000 piso. Ganyang kalaki ang utang ng asawa mo sa akin. 100,000 piso? Sisigurado ho ba kayo na ganyang kalaki ang utang ng asawa ko sa inyo? Abay, oo naman, misis. Hindi ako magwawala ng ganito kung barya lang ang utang sa akin ni Dexter. 100,000 piso ang utang niya at may interest pa yan, kaya ganito ako mag-react. Lalo na at hindi ko mahigi-hagilap yung asawa mo. Ha, simula namang utang yan sa akin. Ay, nasaan na nga ba si Dexter, ha? Mag-iisang linggo na siyang hindi umuwi dito sa amin, ma'am. Dahil nasa site siya natutulog. Pwes, sabihin mo dyan sa magaling mong asawa. Magbayad-bayad siya ng utang niya sa akin kung ayaw niyang magkademandahan kami. Hindi ako papayag na tatakbuhan niya lang ang utang niya sa akin, ha? Baka pati ikaw, misis, madadamay dito. Magkikita pa ulit tayo, misis, ha? Tandaan mo yan! Hindi ko nga alam, Nay, kung saan dinala ni Dexter yung inutang niyang ganun kalaking pera sa babaeng yun. Kung magbigay nga siya sa akin ng kanyang sahod, lagi pang kulang eh. Tapos malalaman ko may utang siya ng 100,000 piso. Sino naman ang hindi mabibigla nun, Nay? Ay nako, saan pa ba dadalhin ng asawa mo ang perang yon? Abay sa pagsusugal niya. Nagtaka ka pa ba? Hindi na talaga nagbago yung asawa mong yan, Maricel. Lola, hindi na po nagsusugal si Papa. At paano mo naman nalaman yan, Aber? Nandun siya sa trabaho niya, di ba? 1 linggo na kamo siyang hindi umuuwi, ano? Itong mama mo, abala sa pananahi. Tapos ikaw, nasa eskwelahan. Paano mo naman nalaman na hindi nagsusugal yung magaling mong ama, ha, Gino? Hindi ko na nga ho alam ang gagawin ko, Nay, eh. Halos hindi ko na nga alam kung paano ko pagkakasyahin yung kinikita ko sa pananahi at yung kakarampot na sahod ni Dexter sa pagkukonstruction. Tapos, tumagtag pa tong pangungutang niya ng malaking halaga.
Samantalang alam naman niya na wala naman kaming maipambabayad doon. Saan kami kukuha ng 100,000 piso, Nay? At may interes pa. Ay nako, matagal na kitang sinabihan dyan tungkol sa asawa mong yan bago mo pa pinili ang pakasalan, Maricel. Sinabi ko na sa'yo na yang si Dexter ang manghihila sa'yo sa kahirapan dahil sa pagkakalulong niya sa sugal. Ay, tingnan mo. Ano nang nangyari, oh? Hindi ba tama ako? Aba, akala ko ay pag tumanda na ay magbabago din at mawawala ang pagkahilig sa sugal. Lalo pang nalulong. Lumala nung nagkaedad na. Ano hong gusto niyo mangyari kina Mama at Papa, Lola? Na maghiwalay na lang ho sila? Kung pupwede ba bakit hindi? Total, noon pa man ay ayoko na talaga dyan sa magaling mong ama. Lola, ang tanda na ho nila para maghiwalay pa. Sige. Pamalagay na natin na hindi sila maghihiwalay. Ang akin lang, Maricel, matuto kang manduhan ng asawa mo. Abay, bakit kahit pambili ng pasador ay mawalang kayo kapag hindi mo napigil ang asawa mo sa pagsusugal niya? Paano ko ba magagawa yun, Nanay? Paano ko siya mapipigilan kung pinagtataguan nga ako ni Dexter ng mga ginagawa niya? Katulad nga ako ng sinabi ko, wala akong kaalam-alam sa pangungutang niya. Nabigla na lang ako sa pag-iiskandalo ng babaeng yun. Gumawa ka ng paraan, Maricel. Asawa mo yan. Kung kinakailangan mong itali ang leeg niyan, itali mo. At kung kailangan mong ilayo yan sa kinaaadikan niyang sugal, ay ilayo mo. Kundi, ikaw din ang mahihirapan. Ano? Wala ka man lang bang sasabihin sa akin, ha, Dexter? Mahal, huwag ka masyado mag-alala dyan. Huwag kang magpanik. Huwag magpanik? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Dexter? May utang kang 100,000 sa isang babae na hindi ko naman kilala na bigla na lang sumugod dito. At ngayon, hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng maibabayad natin doon. At may posibilidad na makulong ka. Tapos ang sasabihin mo sa akin ngayon, huwag akong magpanik? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Babawi natin yun, mahal. May pera ka ba dyan? Ha? Ano? Meron kasi akong pakiramdam ngayon na swerte ako ngayong gabi. Bigyan mo lang ako ng pera, siguradong papanalo ko yan. Dodoblehin ko yan, makakabayad na din tayo dun sa babae na yun. Magsusugal ka na naman. Ano ba? Dexter, tumigil ka na nga. May pakiramdam talaga ako na mananalo ko ngayon sa sugal, Maricel. Hindi ko muna ibibigay sa'yo yung sahod ko ngayong linggo, ha? Ipapanalo ko to. Pangako, ipapanalo ko to. Dexter, ano ba? Bumalik ka dito, Dexter! Dexter! Sandali lang. Magandang araw, Maricel. Manggabo, ikaw ho pala yan. Ay, ano hong atin? Nandyan ba ang asawa mo si Dexter, Maricel? Si Dexter ho? Wala ho siya dito eh. Umalis ho kagabi. Hindi pa rin ho umuwi hanggang ngayong umaga. Ganun ba? Kasi may pinapabot na sulat sa kanya ang barangay. May nagreklamo kasi kay Dexter. Eto ho. Tungkol sa utang ni Dexter ang inireklamo. Kapag hindi siya nakipag-ugnayan sa barangay, baka sa presento na ang bagsak niya. Kaya sana ay makausap mo ang asawa mo para makipagtulungan sa inirereklamo sa kanya. Patawarin mo ako, Maricel. Patawarin mo ako. Tigilan mo ako, Dexter. Gusto kong mapag-isa. Mag-impake ka na rin ang gamit mo dahil bukas na ang biyahe natin papuntang Aklan.
Mahal, pakinggan mo muna ako. Sorry na talaga, patawarin mo na ako. Ano ba, Dexter? Tingilan mo ko. Huwag mo akong yakapin kung yakap lang naman ni Judas yan. Bitawan mo ko! Tawarin mo ako, Maricel. Sorry. Sorry na sa nagawa ko. Sorry? May babalik ba ng sorry mo ang buhay at lupa natin, ha, Dexter? Wala na tayong bahay at lupa ngayon. Kailangan na nating umalis dito sa bahay na to, na pareho nating pinundar. Napilitan tayong ibenta to kaisa-isang pag-aari natin para lang mabayaran ang malaking utang mo. Para hindi matuloy yung pagsampa sa'yo ng kaso. Yun, nawala lang na parang bula itong bahay natin. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa akin, ha? Ito lang ang nag-iisang matatawag nating pag-aari natin, Dexter. O ngayon, wala na. Wala na lahat. Tapos ano? Inuna mo pa yung pagsusugal mo, ha? Nanalo ka ba? Ha? Nanalo ka ba? Hindi naman, di ba? Mas lalo mo lang inubos yung ubos na. Pangako hindi na ako magsusugal. Maricel, pangako yan. Ilang ulit mo na yung sinabi, Dexter, eh. Ilang ulit na din kitang pinatawad. Tanda mo ba nun? Halos sa kalsada ako mga anak kay Gino. Dahil nagastos mo yung pampa-hospital natin dahil sa pagsusugal mo. Tapos anong idinihilan mo sa akin, ha? Umasa ka na dodoble. Pero ano, mas lalong nawala. Mas lalong naubos. O hindi pa ibinenta ni nanay yung alaga niyang kalabaw. Wala akong pampa-hospital. At ngayon, itong bahay naman natin ang mawawala. Hindi ko na alam kung paano pa tayo magsisimula nito, Dexter. Maricel, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Tapos ngayon, kailangan pa nating iwan si Gino kay nanay para lang maipagpatuloy niya ang pag-aaral niya dito. Dahil kung isasama natin siya sa probinsya, mapapahinto siya na pag-aaral. Hindi mo ba nakikita kung ano-ano mga kinakailangan nating isakripisyo dahil lang sa pagkakamaling ginawa mo? Dahil sa walang kwenta pagsusugal na yan. Pasensya na. Pasensya na. Wala akong kwentang asawa, Maricel. Pero patawarin mo lang ako. At pangako. Pangako babawi ako sa'yo. Hindi na talaga ako uulit, Maricel. Hindi na ako magsusugal pa. Kakalimutan ko na yun. Pangako! Dito ba tayo titira? Hindi ba parang masyado namang maliit to? Ito lang kasi ang pasok sa paupahan dun sa natira nating pera na pinagbentahan ng bahay at lupa. Tsaka, tayong dalawa lang naman ang titira dito eh. Okay na sa atin tong ganito. Pero ba't naman ganon? Dito tayo sa baba ng bahay titira tapos yung may-ari nandiyan sa second floor. Di parang wala tayong privacy nun. Pwede maglabas-pasok yung may-ari anumang oras eh. Sa ganitong sitwasyon natin, Dexter, wala na tayong karapatang magreklamo. Lalo ka na. May problema ba kayo sa bahay ko? Madam Fina, kayo ho pala. Naku, wala ho kaming problema. Mabuti naman kung ganun. 5,000 kada buwan ang upa. Libre ang kuryente. Habang ang tubig naman nasa poso. Kayo mismo ang mag-iigib. Hindi na ako naniningil ng mga advance deposit. Total, kayo lang naman ang nag-iisang uupa nitong first floor. Yung second floor nitong bahay, ako naman ang nakatira doon kasama ang katulong ko. Hindi kayo pwedeng umakyat doon nang walang pahintulot ko. Bawal magkaraoke, uminom, manigarilyo. Kung may bisyo kayo at kung mahilig kayong mag-party,
Pwes, makakaalis na kayo. Nako, hindi ho. Wala ho kaming bisyo at hindi rin ho kami mahilig na kumanta. Tama ho ang asawa ko. Tsaka madalas din naman ho kaming wala dito. Halos uuwi lang ho kami para matulog. Dahil magtatrabaho tong asawa ko habang ako naman po maghahanap pala ng trabaho. Kung gano'n ay, sige, aasahan ko yan. Basta sinasabi ko na sa inyo na ayoko ng maingay. Alam nyo yan. Matanda na ako, kaya maaga akong natutulog sa gabi. Naiintindihan ho namin, Madam Fina. O siya, sige. Ako'y aakyat na. Hindi ko na kayo aabalahin pa sa paghahakot ng iyong gamit. Mukhang ang yaman ng matandang yun, ha? Nakita mo ba? Ang daming gintong singsing sa kamay, Tapos meron pang gintong kwintas. Naku, mayaman nga siguro. Ang alam ko ay matandang dalaga siya. O siya, magsimula na tayong maghakot ng mga gamit natin. Mamaya, dadaanan ko pa yung tahian na pagtatrabahuan ko para makapagsimula na agad ako bukas. Basta tuwing alas 8 ng umaga, dapat nandito ka na ha. Maaga kasi talaga ang trabaho dito. May sarili naman dito sewing machine, kaya hindi mo na kailangan na magdala pa ng sarili mo. Ang kailangan mo lang dalhin dito, PPE. Katulad ng apron, mask, tsaka hairnet. Kapag meron ka nun, pwede ka nang magsimula bukas. Sige, Ira. Salamat talaga dito sa tulong mo, ha. Bibili na ako agad ng mga kailangan ko para makapasok na rin ako agad bukas. Wala yun. Ano ka ba? Siya nga pala, bakit ka ba napasugod ngayon dito sa Aklan? At bakit dito ka naghahanap ng trabaho? Dito ka na ba nagsistay? Dito na kami nag-i-stay ni Dexter. Nangungupahan na lang kami dito kasi nagkaroon ng malaking utang si Dexter dahil sa hilig niyang magsugal. Kinailangan naming ibenta yung bahay namin para maipangbayad sa utang niya. Para hindi rin siya makasuhan. Kaya ayun, dito na kami napadpad sa Aklan dahil na rin dito sa trabahong in-offer mo sa akin. Naku, grabe naman. Yan pala pinagdadaanan yung mag-asawa ngayon. Kung kasama mo si Dexter, nasan siya ngayon? Huwag mo sabihin na ikaw lang maghahanap buhay sa inyong mag-asawa. Hindi naman. Naghahanap din siya ng trabaho. Mabuti naman kung ganun. Sabi din naman niya magbabagong buhay na siya. Hindi na raw siya babalik sa pagsusugal. Paunti-unti ay nakakampante naman ako dahil sigurado naman na hindi na niya madadala ang pagiging sugaro niya dito sa Aklan. Ay nako, sana nga totoo yan. Talamak din kasi ang mga pasugalan dito. Ano? Ibig sabihin may mga kasino din dito? Sa kasino ba siya nagsusugal? Wala namang ganun dito sa Aklan, kaya lang may mga maliliit na pasugalan dito. Pero hindi naman niya siguro matutuko yun ng basta-basta dahil tago naman yun. Illegal kasi yun eh. Alam mo ba kung saan ang mga pasugalan na yun? Para naman maiwasang mapuntahan ni Dexter. Hindi ko alam, Maricel eh. Hindi pa naman ako nakakapasok sa mga ganung lugar. Basta ang alam ko lang, hindi mapapansin agad na pasugalan yung lugar na yun dahil nga illegal kaya hindi napapansin. Oh, Dexter! Nandito ka na din agad. Anong nangyari? Uy, bakit ganyan ang mukha mo, ha? Para kang binagsakan ng langit at lupa. Wala ka bang nahanap na trabaho? Yun nga wala Madami naman akong napagtanungan pero wala talaga Kung walang bakante, hindi naman daw sila naghahanap. Tsaka nahihirapan akong intindihin yung mga salita nila, nakakapagod. Ang baba pa ng pasahod, nakakawalang gana. Anong ibig niyang sabihin? Na ayaw niya nang maghanap ng trabaho? Siguradong magsasayang lang ako ng pagod sa kakarampot na sahod na yun. Di titigil ka na sa paghahanap ng trabaho. Aayaw ka na agad? Di ka na maghahanap ng trabaho, ganun ba? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Magpapahinga lang naman ako.
Tsaka, tingnan mo, tanghali na din naman eh. Hindi ba pwedeng kumain muna ng tanghalian? Bihira oh. Sa tono kasi ng pananalita mo, parang bumibigay ka na. Parang nagre-reklamo ka na agad. Wala ka pa nga isang araw na naghahanap eh. Hindi na ba pwedeng maglabas ang hinaing dito sa bahay na to, ha? Dapat ba na kimkimin ko yung pagod ko para hindi mo isipin na bumigay na ako? Tulad ng sinabi ko, wala naman akong balak na huminto sa paghahanap ng trabaho. Maghahanap pa din naman ako eh. Mamaya maghahanap ulit ako. Tsaka, hindi ako uuwi hanggat wala akong nahahanap. Hala, kanina pa ba dyan si Madam Fina? Siguradong nadinig niya ang pagtatalo namin ni Dexter. Magandang tanghali ho, Madam Fina. Magandang tanghali din. May dala nga pala ako ditong tinolang manok. Napasobra ang luto ng kasambahay ko kaya heto, kunin nyo. Naku, nag-abala pa ho kayo. Salamat ho, Madam Fina ha. Naku, salamat ho ulit, Madam. Isasalin ko lang po muna ito sa ibang mangkok para maibalik ko na po agad yung lagayan. Okay lang, sige. Kahit mamaya nyo na ibalik. Siya nga pala, narinig ko na wala pang nahahanap ng trabaho ang asawa mo, tama ba? Tama ho kayo. Wala pa po. Pero naghahanap pa rin ho naman ako. Hindi ako titigil sa paghahanap. Medyo nahihirapan lang po kasi talaga ako. Dahil hindi ko pa maintindihan yung salita ng mga tao rito eh. Pasensya na kung narinig ko ang pagtatalo niyong mag-asawa. Pero kung gusto mo, meron akong trabaho na ibibigay sa'yo, Dexter. Trabaho? Talaga ho, madam? Oh, bakit naman hindi? May bakante naman dun sa pwesto ko na pwede mong pasukan. Magbabantay ka lang. Naku, nakakahiya naman hong tanggihan yan, Madam. Ay, ano ho bang trabaho yon? Oo nga ho. Ano po bang trabaho? Kahit ano naman po, pwede ako eh. May pwesto ako sa may palengke sa public market sa may bayan. Yung nagbabantay kasi doon talaga, bumalik na ng Cebu dahil manganganak daw ang asawa. Kagabi lang nagpaalam sa akin. Kaya ngayon ay bakante ang pwestong yon at naghahanap ako ng mapagkakatiwalaan kong magbantay. Kung gusto mo, sa'yo ko na lang ibibigay ang trabahong yon para hindi ka na mahirapan pa sa paghahanap. Naku, hindi ko na ho tatanggihan pa yan, Madam Fina. Malaking tulong na ho yung trabaho na inaalok niyo sa asawa ko, Madam. Ako, salamat ho. Hulog ho kayo ng langit sa aming mag-asawa. Wala yon. Pwede na siyang magsimula bukas na bukas din. Bukas ko na lang din ipaliliwanag ang mga dapat mong gawin, Dexter. Kapag nandun ka na sa pwesto ko sa may bayan, may ilan lang akong mahalagang paalala na sasabihin. Sige ho. Sige ho, Madam Fina. Napakaswerte natin sa inuupahan natin, ano? Napakabait ni Madam Fina. Oo nga eh. Hindi natin alam na may pwesto pala siya dyan sa may palengke, sa may bayan. Malaki siguro ang pwesto niya doon. Baka doon siya kumukuha ng kanyang pinagkakakitaan maliban dito sa pinauupahan niyang bahay, kaya mayaman siya. Baka nga. Nakita mo naman yung mga gintong singsing niya, di ba? Donyang ang dating. Sa tingin ko eh, baka 100,000 ang halaga ng isa niyang singsing. Halatang mga antigo na din kasi. Sa tingin ko nga. Pero Dexter, ayusin mo yung magiging trabaho mo dun kay Madam Fina, ha? Huwag mong sasayangin ang pagkakataon na yan. Huwag kang gagawa ng kalukuhan mo. Oo na. Pangako, aayusin at pagbubutihan ko ang trabaho ko dun. Pambira, malas naman oh. Pautangin mo muna ako. Ibabalik ko kaagad. Ang malas eh, sunod-sunod ang talo ko. Dinadaya mo yata ako eh. Anong lugar ho ito, Madam Fina? Akala ko ho ba eh, doon ako sa may pwesto ng mga gulay magbabantay. Hindi ho ba yun ang inaalok ng trabaho sa akin?
Yun lang ang sinabi ko dahil isang lihim na negosyo itong pinapatakbo ko dito. Walang dapat ibang makaalam. Nakita mo naman na bago tayo pumasok dito ay may mga nagbabantay na babae sa labas, hindi ba? Dahil hindi naman talaga yun ang inalokong trabaho sa'yo, Dexter. Dahil lang totoo, dito ka sa aking pasugalan magbabantay. Ano? Pero, Madam Fina... Bakit? Kasi... Ayaw mo ba? Nakita ko kung gaano ka kadesperado na makahanap ng trabaho kahapon, kaya ikaw ang naisip kong ipasok sa trabaho na to. Ang totoo kasi niyan, yung nagbabantay dito sa pasugalan ko, mainit na ang mata sa mga pulis, kaya naman pinaalis ko muna siya at pinauwi sa probinsya nila. 3 araw na siyang wala. Matagal-tagal mababakante ang pwesto na to. Ang ibig sabihin lang nun, pangmatagalan ng trabaho na to, Dexter. Ayaw mo ba ng regular na trabaho? Hindi ho kasi to alam ni Maricel eh. Isa din ho kasi sa pinag-aawayan namin ng asawa ko. Itong sugal, Madam Fina. Pwes, hindi naman kailangan malaman ni Maricel ang trabaho na to. Kaya ako nga sinadya na hindi banggitin kahapon ng tunay na trabahong inaalok ko sa'yo ay para hindi na malaman pa. Alam ko naman kung paano mag-isip ang mga misis na katulad ni Maricel. Gaya ng sinabi ko, hindi niya kailangang malaman kung ano ang tunay mong trabaho. Magpanggap ka na lang na talagang sa palengke ang trabaho mo, pero dito ka pa rin dederecho sa loob ng pasugalan ko. Madam Fina, ano ho bang gagawin ko dito? Tatanggap ka lang ng mga bayad ng papasok ng customer dito. Kada oras ay 100 piso ang babayaran nila. Kapag nagkakaubusan ng pera, ikaw ang lalapit sa akin para magpabarya. Yun lang naman, magbabantay ka lang, Dexter. Kapag punuan na ang mga lamesa, hindi mo na kailangan na tumanggap pa ng ibang mga papasok na customer. Kapag ganon, pwede mo nang isarado ang pinto. Pwede ka na rin maglaro kung gusto mo. Maglaro ho? Ibig ho ninyo sabihin, pwede din ho ako maglaro? Oo, bakit hindi? Pera mo din naman ang gagamitin mo doon, kaya kikita pa rin ako. Basta wag mo lang pababayaan ang trabaho mo. O, di ba? Madali lang. Hindi ka gaano mapapagod, kikita ka pa. Lingguhan ang pasweldo ko dito. Ano? Tatanggi ka pa rin ba? Pwede ka pa namang umayaw, basta kailangan mo lang ipangako na wala kang pagsasabihan ng mga nalaman mo ngayong araw dito. Taon na ang itinagal ng negosyo kong ito at hindi naman ako papayag na masira mo ito ng ganun-ganun lang. Hindi mo magugustuhan kung ano ang kaya kong gawin. Tandaan mo rin, hawak ko ang bahay na tinutuluyan niyo ngayon. Hindi ko kailangan umabot sa ganun, Madam Fina. At, tinatanggap ko ang trabaho na to. Yun naman pala eh. Madali ka naman palang kausap. Halika at ipapakilala kita kay Diyosa. Diyosa, lumapit ka nga muna dito. Yes, madam? Ito si Diyosa. Siya ang tinuturing kong kanang kamay dito. Mukha na tong bangkay dahil 3 araw ng sunod-sunod nang nagbabantay sa pasugalan ko. Walang pahinga, walang tulog dahil nga hindi pa ako nakakahanap ng kapalit noong dating nagbabantay dito. Siya ang magbabantay at ang hahalilis sa'yo. Ikaw ay tuwing umaga, alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Tapos itong si Diyosa naman ang magbabantay sa magdamag. Oh, naiintindihan mo na ba ang schedule? Opo, malinaw po sa akin, Madam Fina. Nako, salamat naman nakahanap ka ng kapalit ni Dudong. Madam, para na akong walking dead dito. Pwede ka nang umuwi, Diyosa. Si Dexter na ang bahala dito sa pasugalan. Matulog ka at bumalik ka kapag oras na ng pagbabantay mo. Naku, yes, madam. O siya, Dexter, ha? O, heto yung listahan ng mga hindi pa nakakapagbayad dyan sa loob. Ayan, o. Nandito yung pangalan, number ng table, at yung kung magkano sisingilin mo. Ha? Aalis na ako. Diyos ko, gusto ko na matulog. Diyos ko, gusto ko na mabuhay.
Siguradong matutuwa nito si Dexter. Hindi niya alam na dadalang ko siya ng pananghalian ngayong araw. Buti na lang at linggo ngayon kaya wala akong pasok sa trabaho. Ay, sa wakas, mabibisita ko na rin siya sa palengke. Siguradong magugulat yun. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa alam kung saan ang pwesto ng tindahan ni Madam Fina to na. Pero siguro naman, madali lang magtanong dun. Saan kaya ang pwesto dito ni Madam Fina? Maganda siguro kung magsasabay na din ako ng pamimili ng konting grocery namin. Pagkatapos kong maihatid tong pagkain kay Dexter. Madam, bili na ho kayo ng isda at karne. Manong, pwede mo bang magtanong? Ano ho yun, madam? Saan ho kaya dito ang pwesto ng tindahan ni Madam Fina? Si Madam Fina ho, ay sa may loob-loob pa ho yun, madam. Pero mas maganda kung dito na ho kayo bumili sa may labas ng palengke. Mas sigurado ho kasi na mas sariwa ang mabibili nyo rito. Dun kasi ho sa tindahan ng matandang yun, halos nakatambak na lang ho na ilang linggo ang mga gulay tsaka prutas. Hindi tumatanggap ng rasyon yun eh. Ganun ho ba? Sige ho, babalik ho ako. Dadalhan ko lang ho ng tanghalian yung mister ko. Ay nako, sige ho, madam. Diretsuhin mo lang ho ang tandaan na to. Tapos yung malaking tindahan sa pinakadulo, yun na ho yung kay Aling Fina. Nako, sige ho, salamat. Mag-iingat ho kayo ha. Yun na ba yung tindahan ni Madam Fina? Teka, pero bakit wala si Dexter dun? Bakit di ba ang nagbantay? Excuse me, miss. Ano ho yun? Ito ba yung pwesto ni Madam Fina? Ito nga ho, bakit? Dito kasi nagtatrabaho yung asawa ko eh. Si Dexter, nasan kaya siya? Ang alam ko, siya yung nagbabantay dito sa pwesto ni Madam Fina eh. Dadalhan ko lang sana siya ng pananghalian. Ano kayang problema? Bakit parang naging aligagatong dalagang to? May sinabi ba akong hindi maganda? Maghintay na lang ho kayo dito. Tatawagin ko na lang ho si Manong Dexter sa loob. Sandali lang ho ha. Maricel, anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Wala kang malang pasabi na pupunta ka dito. Biglaan lang din yung plano ko na dalhan ka ng pagkain eh. Ito may dala akong pagkain para sa tanghalian mo. Sa susunod, huwag kang pabigla-bigla ng punta dito, ha? Dinalhan lang naman kita ng pagkain ha. Tapos nagagalit ka pa dyan. Hindi naman ako galit. Nabigla lang talaga ako. Saan ka pala galing? Bakit hindi ikaw yung nagbabantay sa tindahan? Galing lang ako sa banyo. Kanina pa kasi sumasakit ang tiyan ko eh. Kaya halos pabalik-balik ako doon sa kubeta. Kaya ito muna si Angel ang pinagbabantay ko. Siya yung nagbabantay dyan sa kabila eh. Nakisuyo lang ako saglit. Ganun ba? Siya sige. Uuwi na din ako ng bahay. Maglilinis pa kasi ako at maglalaban ng mga naipon nating labada eh. Okay, sige mahal. Ingat ka pa uwi ha. Teka, nasan yung relo ko dito? Alam ko dito ko lang nilagay eh. Teka, pati yung hikaw ko. Nawawala din. Saan napunta yun? Samantalang tandang-tanda ko pa na dito ko lang yun nilagay nung isang araw. Hindi ko pa naman sinusuot yun simula na dumating kami dito sa Aklan ah. Nawaglit ko kaya yun?
to, Dexter? Ba naman peke itong relo at hikaw na to? Hindi yan peke, ano ka ba? Malaki ang halaga niyan kung isasadla mo. O ano? Kukunin mo ba o hindi? Sige na, larong-laro na ako eh. Bigyan mo na sa akin yung pera. Siya, magkano ba? 8,000. Masyadong mataas ang halaga para sa isang maliit na relo at hikaw. Sige na. Kahit magkano na lang ibigay mo. Babawi ko naman yan kapag nanalo ko eh. 4,000. Sarado. Ano? 4,000 lang? Pambihira. Teka. May dadagdag pa ako dyan. O ito. Dagdag mo na rin to. Magandang klaseng singsing to ha. Mukha antigo na. Saan to galing? Huwag mo nang alamin. Ano, kukunin mo ba o hindi? Magandang klase to. Bibilin ko ng 3,000. Eh di saradong 7,000. O siya, akin na yung pera. Bilisan mo. Larong-laro na ako eh. Tao po! Madam Fina? Tao po! Ay, magandang gabi ho, Madam Fina. Anong ginagawa mo dito ng oras ng gabi, Maricel? Madam Fina, pasensya na po sa abala ha. Gusto ko lang po sanang matanong yung kasambahay nyo kung may napansin ho ba siyang pumasok na ibang tao sa bahay namin habang wala ako kanina. Bakit? May problema ba? Nawawalan ho kasi ako ng gamit. Isang relo at isang pares ho ng hikaw. Hinalughog ko na ho yung bahay pero wala po dun eh. Nawawalan ka din pala. Bakit ho? Nawawalan din ho ba kayo? May nawawala akong singsing. Pamana pa naman sa akin ang ninuno ko pero hayaan mo. Tuturuan ko ng leksyon kung sino man yun. Sana din ho mabawi pa yung alahas. Susubukan ko. Nandyan na ba ang asawa mo? Naku, wala pa ho eh. Madalas na ho siyang ginagabi sa pag-uwi. Hayaan mo, uuwi din yun. Sana nga ho. Sige ho, madam. Pasensya na ho ulit sa abala ha. Maling-mali na ako pa ang pinagnakawan mo, Dexter. Maling-mali. Dexter? Nasaan na si Dexter? 4:00 pala ng madaling araw ah. Huwag niya sabihin na pumasok na ulit siya sa trabaho ng ganitong oras. Dexter! Dexter! Teka, bakit bukas ang pinto ng bahay? Sinarado ko yun kagabi ah. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Dexter! Anong ginagawa niya? Ginagawa niya dun? Bakit siya nakaluhod na habang nag-uukay ng lupa? Ang lalim na ng nahukay niya. Dexter! Anong ginagawa mo? Tumigil ka nga sa pag-uhukay dyan. Tumibig ka! Akin lang ang kayamanan na to! Kayamanan? Anong sinasabi mo kayamanan dyan, Dexter? Uy, Dexter, ano ba? Kailangan ko makita ang kayamanan para makabalik na ako sa pagsusugal ko. Ano? Anong sinasabi mo? Nasaan pa yung kayamanan na yun? Nandito lang yun eh. Nandito lang yun! Dexter, ano ba? Anong sinasabi mo kayamanan? Tsaka, nagsusugal ka na naman ba ulit, ha? Uy, harapin mo nga ako. Huwag mo ako hawakan! Kapag inago mo sa akin ang kayamanan, papatayin kita! Aray! Aray! Si Madam Fina, nakatingin siya sa amin mula sa taas. Sigurado nakikita niya yung ginagawang paghuhukay ni Dexter ng lupa sa bakuran niya. Kailangan kong bigyan si Dexter. Dexter,
ano ba? Tumigil ka na. Nakatingin na sa'yo si Madam Fina, oh. Kayamanan! Kayamanan! Kayamanan, nasan ka? Akin ka lang! Kayamanan, sa akin ka lang! Dexter, tigil mo na yan! Anong sabi mo? Wala ditong kayamanan? Dexter, sino bang kausap mo? Ano ba? Joke time ba to? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Nasaan? Nasaan ang kayamanan? Sabihin mo sa akin, nasaan? Ha? Ano? Nasa loob? Talaga? Nasa loob ng bahay? Dexter, ano bang hinahanap mo? Itigil mo na yan, parang awa mo na. Ano bang nangyayari sa'yo? Natatakot na ako sa'yo. Kailangan ko mahanap yun. Ang alin ba? Yung kayamanan! Walang kayamanan, Dexter. Ano bang sinasabi mo? Natatakot na ako sa'yo, ha? Maricel, tulungan mo ako. May nanluloko at naglalaro sa akin. Maricel, may lumalaro sa isip ko. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. May pumapasok sa utak ko. Hindi ko alam kung totoo. May gustong mawala ako. Narinig ko. Sabi papatayin niya ako. Ginagantihan niya ako. Alam ko may gumaganti sa akin dahil ilang ulit ako na nanalo sa sugal. Naiingit sila sa akin. Tama! Ha? Naiingit sila kaya gusto nila ako mawala sa landas nila. Dexter! Ibig sabihin, nagsusugal ka na naman? Siguradong nandun sa pasugalan na gumaganti sa akin. Nandun yun! Tatapusin ko siya! Tatapusin ko siya! Teka, saan ka pupunta, Dexter? Dexter! Bakit mo kinukuha yung galon ng gas? Anong gagawin mo dyan, Dexter? Saan mo yung dalalhin? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ako lang mawawala. Tatapusin ko kung sino man gumagawa nito sa akin. Tatapusin ko siya at wala makakapigil sa akin! Dexter! Dexter! Saan pupunta si Dexter? Madam Fina, Sagutin mo, saan pupunta si Dexter? hindi ko po alam eh. Basta bigla na lang siyang lumabas at sumakay dun sa dumaan na tricycle. Ano yung dala niya? Gaso. Hindi ko rin ho alam kung saan niya gagamitin yun eh. Basta, ang paulit-ulit niyang sinasabi, may tatapusin siya. Kailangan ko ho siyang sundan, Madam Fina. Kailangan ko na pong umalis. Tulong! Tumawag kayo ng pulis at bombero! May isang lalaki dito parang wala sa sarili! Saan ho niyo nakita yung lalaking tinutukoy niyo, Manong? Nandun sa loob, ha? May binuhos siyang gas sa isang pwesto dito sa palengke at pati sa sarili niyang katawan, nagbuhos din siya ng gas! Naku, si Dexter na yun! Dexter! Ikaw ang gumaganti sa akin, oh! Sinong sinasabihan niya ng ganun sa takbok ng mga tao? Ha? Sino? Wala akong makilala. Ikaw! Tigilan mo na ako! Dexter! Dexter, ano bang nangyayari sa'yo? Tama na! Tigilan mo na to, pakiusap! Parang awa mo na! Maricel? Maricel, patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Sinubukan ko magbago pero hindi ko talaga kaya. Ang sugal na kusang lumapit sa akin. Tuluyan na ako nakalubog at hindi na ako makakaahon pa, Maricel. Huwag. Sabihin niya, Dexter, paraan pa. Makakaahon ka pa. Makakaahon pa tayo.
Patawarin mo ako. Ito lang ang tanging magagawa ko para matigil na to. Nalulog na naman ako sa sugal, Maricel. Nagnanakaw na ako para lang may pagsugal ako. May malaking pasugalan dito na itinatako. Ito mismong tindahan na to, may pasugalan dito. Ang tindahan ni Madam Fina. Patawarin mo ako, Maricel. Ayokong idamay ka pa sa pagbagsak ko. Kaya tatapusin ko na to ngayon pa lang. At idadamay ko ang pasugalan na yan para wala nang malulupang ibang tao rito! Huwag, Dexter! 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 Huwag! No! Sinisindihan na nung lalaki ang sarili niya! Tumakbo na din siya sa loob ng tindahan! Tumawag na kayo ng bumbero! Dexter!